Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. So meron po tayong sasagutin ng mga questions ngayon and it's all about offload sa Philippine immigrations and red flag sa Philippine immigration. So ito po yung question niya. Hello po ma'am, ask ko lang po kung red flag yung may record na sa immigration na tourist pero nakahanap po ng work kaya hindi na umuwi. Balak po kasi namin mag-tourist ulit with family na. Ma-offload po ba kapag ganon? Thank you po, sana masagot po and need advice din po. So, saktong-sakto po itong question ng kababayan natin dahil meron din pong nag-comment sa isa kong video, sa isa pa nating video. So, bago ko po yun sasagutin, babasahin ko muna itong na-experience ng kababayan natin na kung saan same case sila doon sa nag-question. So, ito po yung sabi niya. Ma'am Honey, ask po sana ako sa inyo na offload po kami ng misis ko last December 19, 2023 kasi po nakita nila na umalis ako as tourist noong 2020. Tapos, umuwi na po ako ng Pinas last February 2023. Ngayon, pupunta po sana kami sa Hong Kong mag-asawa para po mag-vacation. Kaso lang, hindi na po ako pinayagan as self-employed kahit po na may land title kami mag-asawa. Pero wala po akong bank account, si Mrs. lang. Kaya kami na-offload. Ma'am Honey, sabi ng immigration officer sa akin, magpa-sponsor po ako sa mama ko na nasa Hawaii. Magbigay daw po ng affidavit of support and guarantee at mag-comply sa binigay nila na requirements. Ma'am, eto po tanong ko sa inyo. Once po ba na meron na kaming affidavit of support na nanggaling sa mama ko sa Hawaii at siya mag-sponsor lahat ng travel expenses namin, papayagan na po kaya kami ng immigration makaalis? May kakilala po ba kayo na ganito din ang sitwasyon? Ma'am, pwede po kami pa-advise po. Salamat po. So, dun sa question kanina, kung red flag ba yung may record na sa immigration na tourist, pero nakahanap ng work kaya hindi na nakauwi, and then ngayon, balak na mag-tourist ulit with family, so ma-offload ba? So, ayun nga, dun sa experience naman ng isa nating kababayan, na offload po silang mag-asawa dahil siya ay nag-tourist din before and nag-work doon and umuwi na sa Pilipinas from 2020 to 2023. So, 3 years siyang nag-work doon na dapat ay tourist lang sana. So, red flag po talaga yun sa immigration. So, possible po na ma-offload kayo and possible na hahanapan din po kayo ng affidavit of support and guarantee na galing po sa family or relatives na nasa ibang bansa or doon kung saan man po yung country of destination nyo. So yung advice ko po ay, ayun, maghanap po kayo ng sponsor na makakapag-provide po ng affidavit of support and guarantee para po sa travel nyo. And ayun nga, make sure na babalik po talaga kayo and hindi na po kayo mag-work doon as tourist. Kung gusto nyo pong mag-work, maghanap po kayo ng employer na mag-provide sa inyo ng working visa and para makapag-apply po kayo ng tamang visa na tugma sa purpose of travel. Kung gusto nyo mag-work, dapat meron po tayong working visa. Dapat dadaan po talaga tayo sa legal na proseso para wala po tayong bad record sa Philippine immigration and makakaalis tayo anytime na walang problema dahil tugma yung mga documents na hawak natin doon sa purpose of travel natin. So sa second question naman, kapag na-offload na and then hinanapan kayo ng mga requirements ng Philippine immigration and gusto nyong mag-flight ulit, so yes, makakapag-travel po kayo as long as makomply nyo po lahat ng requirements na hinihingi ng Philippine immigration. So for example, dito po sa kababayan natin na hinanapan po siya ng affidavit of support and guarantee. So kapag na-comply nyo po yung affidavit of support and guarantee and other requirements na hinanap ng Philippine immigration, mataas po yung chance na
makakapag-flight kayo successfully. The same sa experience ko before, na offload din po ako dati and meron po silang required na document and kinumply ko po yun. And after ko pong na-comply, pinakita ko po yung slip na binigay nila kung saan nandun po nakalagay yung requirement na hinihingi nila. Pinakita ko po yun and also yung document na hinihingi nila. Pinakita ko. And then, dumaan ako sa secondary inspection nun, but then, okay naman na. So, hindi na sila naghanap pa ng other documents nun and pinaalis po nila ako. So, ganun po. Ang kailangan lang po talaga natin ay i-comply yung mga requirements na hinahanap ng Philippine Immigration. And after that, meron na pong chance na makaalis. So, ayun po. Kung meron pa po kayong mga questions or clarifications, i-comment nyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!